Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan. Tamang pagkakataon upang Welcome mga kakwentuhan sa ating 4th episode. Naka-4th na tayo. At syempre, no, patuloy pa rin tayong maglilingkod sa ating mga kaibigan at saka mga kababayan natin. Ang podcast ko na ito ay hatid sa inyo ng provincial government. Of course, ang ating minamahal na gobernador, Governor Victorino Dennis M. Socrates. Napakamakulay, napakasaya at napakamakabuluhan ng Pebrero ng mga Palawenyo. Bakit nga ba? Agree ako dyan. Sobrang ang saya, makulay. Kasi sabi ko nga, we are not just celebrating Hearts Month. We are also celebrating Arts Month, 'di ba? Yes. Sa last episode natin. Kasi nga ang ganda ng celebration natin, especially dito sa Palawan, ng ating National Arts Month celebration, yung ating Sikatugyaw Arts Festival. Yes. And ngayon nga, nasa last day na tayo ng February, no? Ang bilis lang lumipas ng month-long celebration natin. Kaya, konting throwback muna tayo. Balikan natin yung first day of February. Kaya nga, no? At saka syempre sa lahat ng mga naging nangyari, mga activities, thank you sa lahat ng mga nakibahagi sa masaya at makabuluhang selebrasyon ng Sikatugyaw Arts Festival natin dito sa Palawan. Marami tayong mga naging kaganapan, sobrang busy natin, lalo na ang Provincial Information Office sa pag-document at bibigay ng mga impormasyon patungkol doon sa ating celebration ng Arts Month. Ano? At ito nga mga kakwentuhan, noong February 1, kasabay ng pagbubukas ng National Arts Month, binuksan din itong Tabon Cave Complex Museum dyan po sa Lipuon Point sa bayan ng Quezon. That's right. Speaking ng pagbubukas ng ating opening, dito tayo mismo sa kinalalagyan natin. Nagkaroon tayo ng grand opening program ng ating Sikatugyaw Arts Festival. Related pa rin sa Don Pedro Vicente Park. Related pa rin sa celebration ng ating National Arts Month. Ngayon, binabanggit mo, Chin, magkasama tayo. Yes, ang saya ng experience ang saya natin na experience. So, nung February 1, talagang kaliwaan yung event. Nandun tayo sa Quezon, Palawan para isang mahalagang activity din na kung saan ay nakisaya tayo at nakibahagi tayo sa soft opening ng National Museum no sa Tabon Caves Complex dito sa Quezon, Palawan. Soft opening at the same time blessing na rin noong structure doon. And ito nga napakaganda kasi sa pagbisita natin doon talagang nabighani ako doon sa fasad pa lang sa fasad. And kitang-kita doon sa fasad yung logo ng ating Tabon Cave Complex Museum na component museum ng National Museum of the Philippines, no? Yung logo, meron siyang doon, alibata pala yun. Pa yun. Ang natanong natin yung taga-National Museum of the Philippines, ang ibig sabihin pala nun sa context ng Tabon Cave Complex and Lipuon Point ay pamana. Yes, pamana. So, isa yan sa pag-uusapan natin ngayon, ikikwento natin sa kanila kung gaano ba kahalaga ang pamana, no? Pamana sa atin dito sa Palawan, ang ating Tabon Cave Complex, Lipuon Point dito sa Quezon. At syempre, nung opening, nandyan tayo, talagang ang napaka-grand nung soft opening pa lang siya. And actually, we are expecting na meron pang grand opening for next year na sana makasama natin. Hopefully, tina-target na makasama nga si President Bongbong Marcos for the grand opening. Well, nandyan ang buong puwersa ng National Museum headed by our Director General Jeremy Barnes. Nandyan. So, congratulations no sa National Museum team na talagang binigay ang kanilang oras, all in all support no, sa soft opening na ito. So, sige, kwento na natin kung ano yung pwede natin ikwento sa kanila. Oo nga, bigyan namin kayo ng virtual tour doon sa museum. Pero syempre, dapat puntahan nyo yun ng personal. Kasi iba pa rin yung experience kapag nakita mo personal yung museum. Ako naman doon sa pagpasok naman doon sa loob ng museum, ang una ko napansin, ang ganda ng architectural design. Yes. Kasi That's siya right. well ventilated, may mga windows para pumasok yung fresh air. Kasi nasa tabing dagat din yung yung building eh. And ang taas ng ceiling. Yes, So, that's right. Napaisip ako bakit ganun yung design nun. So natanong natin yung taga National Museum of the Philippines and pinag-aralan pala talaga nila. Yes. Hindi lang siya basta sa aesthetic part na ganun yung design niya.
yung design na yon inangkop para mapangalagaan din yung mga That's right. artifacts na ilalagay. Kasi pinag-aralan nila pati airflow. Yes. Kasi nga, nasa tabing dagat, so baka makaka-affect yung hangin doon. Kaya mataas yung ceiling, and yun nga, well-lighted din siya in a sense na maraming natural light yung pumapasok sa loob dahil nga maraming malalaking windows. Nung pagpunta ko, kasi nga hindi pa 'di ba open to public itong National Museum natin, yung bago. Para siyang resort eh. Oo, yun na nga. Parang comment resort ng yung marami. architectural design niya. At saka, according dun sa National Museum ng mga staff, na mga nakasama natin, nakausap natin, very unique itong bagong bukas na Tabon Caves Complex, Lipuon Point National Museum na component ng NM. Kasi tabing dagat, 'di ba? And at the same time, ang ganda ng view. Yung Tawa-Tawa Beach. Yung Tawa-Tawa pinasyalan ko Beach, din. pinasyalan natin yun. At saka, ang sarap ng pagkain ng soft opening. So, thank you very much sa National Museum and congratulations din sa kanila. Oo. So, ikwento natin, Shin, kasi Yung mga galleries. yung mga doon. galleries, Oo. isa rin yun talaga sa makakapagbigay ng kulay doon sa mismong museum. May 4 po na galleries doon sa loob. Pagpasok mo doon sa main venue nila, main area nila, may 4 po na galleries. So, unahin muna natin, ikwento natin sa kanila yung first gallery na makikita natin. So, ito po ang Cradle of Heritage. O, diba? Cradle of Heritage. O ano ba yung dyan? Kwento pala dyan. Kasi nga before, mas kilala yung Tabon Cave Complex and That's right. as Philippines Cradle of Civilization. That's right. Alam mo, actually, kikwento rin natin mamaya na kung bakit merong some part ng rebranding yung Cradle of Civilization. Ngayon, pinalitan siya as Cradle of Country's Heritage. No? Kasi daw, when we say civilization kasi, kumbaga nasa isang component lang siya. Kumbaga, it talks about or it tells about the archaeological significance ng lugar. So, when we say Cradle of Country's Heritage, kumbaga kabuuan na siya eh. Nandyan na yung biodiversity, nandyan na yung mga IPs natin, yung geology. Kumbaga, all-ins na. Sakop na lahat. So, mas malawak yung sakop ng term na heritage. So, isa rin ito sa mga ipinupush ng National Museum para doon sa nomination. So, pag-usapan natin mamaya, no, some part of our chikahan, yung itong ating nomination ng Tabon Cave. So, yun, yung Cradle of Heritage natin, ito yung first gallery na makikita doon sa Tabon Cave, no. Napakaganda talagang yung design. Makikita mo doon na talagang yung natural history natin, yung past ay nandoon, no. Yung mga artifacts and yung mga display na nakalagay doon. Ang ganda. Sobrang nakaka-boost ng moral bilang isang Palawenyo na meron tayong kaganda at very historical na mga kwento. Oo. Tsaka doon, nung pagbisita natin doon, natutunan ko rin na yung northern part pala ng Palawan, galing yan sa continent ng Asia. Tapos yung southern part ng Palawan, part ng ocean natin. Yes. So, it goes to show lang na yung Lipuon Point pala, mga kakwentuhan, submerged siya sa tubig noong unang panahon. So, yan, mga millions of years ago, nakalubog sa tubig yung part na yun. Kaya, very unique din yung geological feature Yes, niya, that's right. Karst formation niya. Correct. So, yun po, mayroon pong first, yung Cradle of Heritage, then Surviving Heritage, yung pangalawa. So, pang-apat yung Bituon, di ba? Pangatlo yung Bituon. Yung pangatlo yung Bituon, and then pang-apat yung Stories of Origin. Oo. Okay. Paborito kong part yung sa Surviving Heritage. Sige. Kwento mo na yung sa Surviving Heritage. Medyo nakapasok tayo exciting dyan to. Oo. Nakilala ko dyan si Sir Mark Lester Zubiaga, yung information officer doon. Nakasabay ko yung mga bagets na tinutour niya. So, tawa ko ng tawa kasi ang funny niya mag-explain ng mga bagay-bagay. Pero syempre, very accurate. So, very entertaining. Ang saya na experience. And doon nga, nalaman ko na may specific plant pala na sa Lipuon Point lang makikita. Yes, Oo, that's right. Titingnan ko yung scientific name dito. Baka Begonia tabonensis. Oh. Yun. Ang liit lang nung flower niya. Tapos, may 4 na petals. Siguro nga kasing laki ng lang yan, ng sampagita. And may 4 na petals, pinkish yung color niya.
So, isipin mo, sa buong mundo, doon ka lang makakakita ng flowering Endemic plant na talaga yan. siya. Kaya yung sa mga papasyal po sa Lipuon Point, pag binuksan na po yung cave complex natin dyan sa mga bisita, huwag po natin pipitasin yun ha. At very rare yan. Oo. Endemic species. So, yun po. Isa rin sa talagang nagpabigay ako, very particular ako pagdating sa mga IP groups natin. Yung pangatlong gallery is yung Bituon, the spatial and temporal domains no ng ating mga ninuno. Kasi meron tayo, 'di ba, sa Palawan, meron tayong 7 major ethno-linguistic groups. So kasama diyan yung Batak, Palauan, Tagbanwa. So, isinama rin doon kasi for the information no, ng mga ating mga kababayan, mga kaibigan, doon sa paligid, especially doon sa territorial, sa territory mismo ng ating Tabon Cave, ay mayroong mga IP groups na naninirahan. So, thankful din tayo kasi isa rin sila sa katuwang natin no, sa pag-maintain at pag-sustain ng ganda ng Tabon Cave natin. So, ito sila i-feature doon sa gallery na ito. No? Kaya kasi yung Bituon, di ba, hindi lang siya sa mga ibang mga parts ng Pilipinas, ano ba, sa IP groups from Mindanao, IP groups from Luzon or other parts of the country, Bituon is same meaning. Di ba? Meron siyang isang pakahulugan. Ano mang meaning niya? Bituon. Bituon, it's like constellation of stars or stars. Bituin, di ba? So, yun yung term na ginamit or title ng gallery. It's Bituon. Ang galing no, nagkapare-pareho sa iba't ibang parts ng Pilipinas yung tawag sa bituin ng some of the ethno-linguistic groups, no? Pero yung iba, mayroon din silang ibang term. And nakita nga natin dyan sa gallery na yan, no, may mga old photos sila ng taot bato kung paano sila gumagawa ng damit out of the bark of the tree. So, ang galing nun, no? And syempre, na-feature din doon yung musical instruments nila. Yes, that's right. Ng iba't ibang ethno-linguistic groups dito sa Palawan. At saka yung way of life nila, nandoon. Makikita Ikwento natin doon. na ikwento doon. So, ang ganda lang. Kaya babalikan natin yung sinasabi natin kanina. May pagkakaroon ng konting rebranding ng Cradle of Philippine Civilization into Cradle of Philippine Heritage. Kasi nga, kumbaga sakop na yung 4 na component ng ating Tabon Cave, which is doon mismo makikita, di ba? And dun sa huling gallery naman, last but not the least, yung Stories of Origin. Ito yung pinaka-importante. Pinaka-highlights. Kasi dito nakukwento that nung 1960s daw, nung nag-start na magkaroon ng systematic investigation dyan sa Tabon Cave Complex sa pangunguna ni Dr. Robert Fox. Yes. Doon na-discover yung Tabon Cave. And kaya nga Tabon Cave pala yung pangalan niyan. It was named after the bird Tabon. Yung bird. Tabon, in other name, it's the Philippine scrub fowl. So ang karakteristik niya, naguhukay siya para doon siya mangingitlog. Yes. So, yan, doon nga nakita ng mga eksperto na yung mga basag-basag na mga burial jars doon sa Tabon Cave, tapos iba pa ang archaeological artifacts, nabasag na kasi nagalaw na sila nung Tabon bird nga na marami doon sa lugar na yon. Kaya nga pinangalanan na Tabon Cave yung ating Tabon Cave. Dahil diba? sa Tabon bird. Ako, at saka isa lang din, no, nakikita natin dito na parang, proud. Ako, I'm very proud. Nung nakita ko yung bagong museum sa Tabon Cave, parang kung may chance lang tayong papuntahin lahat ng mga kababayan natin, no, para makita nila yung ganda nung area. At saka, hindi lang yung mismong, yung physical aspect or significance, pero yung kwento, yung story behind that, yun yung pinaka-importante. So, doon dapat talaga, sana marami pang mga kababayan natin na makakapunta doon sa Tabon Cave Complex. Kaya nga, ang advice ko sa mga kababayan nating Palawenyo, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. parang hashtag mo na. Nauna na yung hashtag ni Chini. Okay, at saka, i-share lang natin, mabilis lang, hopefully, no, maipasama, actually, mapasama sana ang Tabon Cave. Though nasimulan na, ang ating Tabon Cave Complex na maging UNESCO World Heritage Site. So, last year pa sinimulan yan and hopefully, medyo matagal kasi ang proseso no, ng pag-a-assess
Kasi hindi dito sa Pilipinas ina-assess yan, ina-assess yan sa ibang bansa. Kasi yung say UNESCO World Heritage Site, kumbaga mas protected na yung area and at the same time yung standard ng pag-preserve mismo ng area ay Correct. talagang mahigpit na. I Kumbaga, strongly agree. No? Yes, At the same time, mas makikilala tayo sa buong mundo. oo. Okay. Ano rin yun, may effect din yun. Kasi nga, di ba, parang mag-invite tayo ng maraming turista to come in to visit Palawan. O, di ba? Yeah. Ang isa kong key takeaway dito, yung sinabi ng professor ko sa UP dati, don't economize for learning. Puntahan po natin yung Lipuon Point para mapasyalan yung National Museum of the Philippines ng Tabon Cave Complex. Kasi doon marami tayong matututunan. Total, nandito na rin tayo sa Yeah. Palawan. Let's go! Oo. Tara, let's mga bagets. At syempre yung mga bagets natin, no, sana ma-experience din nila yung ganda at saka yung kwento. Kasi ito naman yung pinaka-target natin dito, ikwento kung ano yung may kwenta doon sa Tabon Cave. Oo, correct. So- And soon enough pala, kasi sa ngayon nakasara pa sa public yung mga cave na pwedeng pasyalan. But eventually, i-open po yan, abangan po natin. And ito po palang Tabon Cave Complex Museum natin yan. Open yan from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. 5 p.m. Okay, sige. So, alam mo, we're very excited na makakwentuhan kayo para pa sa iba pang mga updates. Siyempre, patuloy lang po kayong mag-subscribe sa ating mga social media platforms, yung ating Facebook page, PIO Palawan, ang ating YouTube channel, wow! Ang ating YouTube, syempre, yung ating podcast Spotify, Kwento Natin Kwentong Palawan. Okay, so bago tayo Hashtag mo tuluyang, dyan. syempre hindi Hashtag pwedeng ka. mawala yung ating hashtag. So, you or me? Go! Wait, ano bang hashtag ko? Hashtag Pamana ng Palawenyo, pamana para sa Pilipino. Wow! Wow! Amazing! Okay, so At dahil dyan, abangan nyo yung next episode namin. walang hashtag madaya. Oo. Sige po. So patuloy niyo pa kaming sundan sa iba pa namin mga updates at syempre sa mga kwento pa na pwede namin ikwento sa inyo. So wag po kayong mawawala sa susunod pa natin mga episodes. Dahil bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Palawan. Tamang pagkakataon